New day, new capture, everything. Welcome to Vatican City. Yes, pupunta po tayo sa pinakamagandang lugar na kung saan pinupuntahan ng ating Pope Francis. Pero hindi tayo papayag na hindi natin marating ang Jollibee at ang pinaka-historical ng simbahan ng St. Peter Basilica Church. Wow! Nanggaling nga kami dito sa terminal ng Termini at kailangan naming pumunta sa Ottaviano o kung saan nakalagay ang Vatican Terminal. Okay, dadaan tayo sa Line E. Nakikita niyo yung kulay orange. Bababa lang po kayo, sundan niyo lang po yung dire-diretso hanggang makarating po kayo dito sa baba. Yes po, magte-train po tayo papunta doon para mas mabilis. Hindi nagsasagot. Kababa nyo po dun sa train, akit pa kayo dahil galing po kayo sa ground floor. Ito ang makikita ninyo, malapit lang po dito ang Jollibee. Matatanaw nyo po mula dito sa inyong pinanggalingan. Finally, si Jollibee nagpakita na. That's exciting. Yeah. Siyempre, kumain muna kami dahil lunchtime na rin po yan. So, yan, ginamit lang po namin dyan ay credit card. Kung meron po kayong Mastercard, debit card, pwede po dyan. Naka-order na nga po nga kami dyan at ang crew po nila dito ay mga Pilipino din. So, this is it. Ayan, ang masarap na gravy at chicken na pangmalakasan kay Jollibee. At syempre, umorder din kami dyan ng kanin, walang humpay na kanin. Siyempre, hindi mabubuo ang ating lunch kung walang kanin, diba? Yan ang tatak ng mga Pilipino. Honest review out of 10, number 8 lang po. Kayo nang bahala. After nga namin mag-Jollibee, nagkape po kami. Yes, dahil kailangan pang malakas ang kape. Ang hinahanap ko. Pero cappuccino lang naman po talaga ang hinahanap ko dito. Ay, yung iba naman, ayan, tumitingin. May mga ice cream sila, cake, na pwede nyong pagpilian dito. Siyempre, nadadaanan din to sa unahan lang po to ng Jollibee. Oo nga pala mga friendly. I-share ko nga pala sa inyo kung magkano ba talaga ang total na gastos namin mula dito hanggang dun sa Paris ay 3,650 or almost 3,700 shekel. Yes po. Kayo na po ang mag-convert niyan kung magkano sa peso. Dahil depende pa rin po yun sa rate ng conversion natin. Every day nagbabago po. Siyempre, wala yung inyong pocket money, yung gagastusin nyo po sa araw-araw na kayo ay gagala, bibili ng mga souvenir yon. Wala pa po yun. Eto na nga mga friendly, nakapasok na tayo sa gate na papunta doon sa St. Peter Basilica Church. Of course, dadaan pa rin tayo sa x-ray machine dito. Yes po, meron po sila ditong security, another inspections, another pag-iingat para dun sa may mga dala na matutulis na bagay, wag po kayong magdadala para hindi po kayo magka-problema. Sa totoo lang po, marami ding mga security nakabantay po dyan bago po tayo makapasok sa mga kanilang kilalang pinapasyalan. Pero syempre, ginagawa po nila ito para tayo mga turista ay maging ligtas sa lahat ng pagkakataon. Wow! Kasi ang mga security po dyan ay syempre doon lang po nakabantay sa kung saan sila naka-assign. So, kanya-kanyang lakad po tayo at nagulat ako, sobrang lawak pa na itong lugar ng Vatican City dito sa mismong St. Peter Church. Yes, and marami po kayong matututunan kung meron din po kayong sariling tour guide gaya namin. Ito po yung araw na nasa hospital si Pope Francis kaya wala po siya dito. Pero kamakailan lang pumanaw na ang ating Pope Francis. Nakakalungkot na balita at lahat po tayo ang nagluluksa dahil sa nangyari. Gaya ng sabi ng iba, madali mang sabihin pero kailangan po nating tanggapin at mag-move on sa nangyari. Sa ngayon ay hinahanda po nila ngayon ang panibag Pope na papalit sa ating Pope Francis sa ating simbahan. Bago ko makalimutan mga freni, yung 3,650 shekel ay kasama na po ang hotel at ang ticket ninyo papuntang Paris ng whole day lang po. Yes, dahil dito kami sa Rome nag-hotel. Hi! Eto na nga mga freni, papasok na kami dito sa St. Peter Church.
At ang unang mapapansin nyo po dito ay ang mismong mga bantay nila dito, dahil kung saan po kayo papasok, hindi po dapat kayo doon lalabas. Yes po, magkahiwalay pong entrance at ang exit. Doon po sa kabila ang exit, dito naman po ang entrance. Bawal po sa kanila na dito rin kayo lumabas. Okay? Yun po ang patakaran nila dyan. At kung nagustuhan nyo nga ito mga friendly, pakipusuan, paki-like at i-follow, paki-share at i-comment kung saan nakarating ito. Upang sa ganun na yung mga inggiterang palaka na ating mga kakilala na hindi pa nakarating na ayaw man lang mag-like at mag-react sa ating ganap, ay bahala na po kayo. Wag na wag nyo po kung titext or ipipm tapos hindi po kayo nanonood, nang gigigil ako sa inyo. Kidding aside, syempre, ginawa ko po ito para sa mga taong gustong ma-inspire pumunta at hindi lang po tayo puro trabaho. Yes, kailangan po nating mag-relax gaya po ng simbahan. Dahil unang pasok ko nga po dito sa St. Peter, kumatok po ako ng 3 beses dahil dito po ay paniniwala din tayo na kapag sa unang simbahan tayo nakarating ay kailangan daw po natin kumatok. Sa paniniwalang ito ay nagbibigay po ito ng blessing o katuparan sa iyong kahilingan. Hindi na rin po masama kung minsan maniwala tayo sa pamahiin ng iba. So ayan mga friendly, nandito na tayo sa loob ng simbahan at sobra akong na-amaze dahil mula sa pinakataas hanggang baba, lahat po yan ay may history. Yes po. Kaya mas maganda kung tayo po ay pupunta dito, magpabook po kayo sa Klook. Ilalagay ko po ang aking code para magkaroon din po kayo ng discount pag kayo ay mag-appointment or magpa-reserve dito sa apps ng Klook. Advantage po dito, pag nagkaroon po kayo ng tour guide, ay syempre, malalaman nyo po kung anong ibig sabihin ng bawat lugar na napupuntahan nyo, gaya po ng simbahan na ito. Sobrang dami po ng kahulugan, mula po dun sa nilalakaran natin sa entrance, lahat po yan may ibig sabihin. Yes po, hindi lang po basta design lang po siya, lahat po yan may mga dahilan. Pero kung gusto mo talaga magtipid para hindi tayo masyadong gumastos, makakapasok po tayo dyan kahit walang ticket. Yes po, libre po yan. Wala pong entrance dyan. Pwede po tayong pumunta anytime na gusto natin. The symbol of St. Peter's Basilica, the papal symbol, known as the Keys of Heaven or St. Peter's Keys, is permitted to be displayed on the basilica itself, on sacred furnishings, and on the seal of the basilica. The crossed keys are a reminder of what our Lord promised to Peter and his successors. I will give you the keys to the kingdom of heaven. One of the holiest sites of Christianity and Catholic tradition, it is traditionally the burial site of its titular, St. Peter, who was the head of the 12 apostles of Jesus and, according to tradition, the first bishop of Antioch and later the first bishop of Rome, rendering him the first pope. Under St. Peter's Basilica, about 91 popes are buried in the papal tombs. There are also tombs of many royalties and noblemen sharing the same burial ground. See you mga friendly sa part 7 para po dun sa pinakataas o dome tinatawag or yung bubong ng ating simbahan sa St. Peter Basilica Church. At iba pang masarap na kainan dito sa Vatican City. Abangan! This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel for content purposes only.